Musmus pa lamang si Jennifer ay naulila na siya sa kanyang mga magulang. Kaya naman sa tahanan ni Lolo Simon siya nakatira. Ang Lolo Simon niya ay isang albularyo. Edad 18 anyos lamang siya nang utusan ng dalagitan ng lolo niya na kumuha ng mga halamang gamot sa kagubatan. Ito kasi ang palagi niyang ginagamit kapag nanggagamot siya ng may sakit. Karamihan sa kanilang mga kababayan ay nasanay nang lumapit kay Lolo Simon para lang magpagamot. Lolo, bakit po sa inyo nagpapagamot ang mga tao dito sa atin? Kasi mahirap ang buhay sa bukid. Malayo sa lungsod. Maliban pa doon, wala tayong sapat na pera para ipanggastos sa ospital. Lalo na at may kamahalan pa naman. Maski ang pamasahe pababa ng bayan. Kawawa naman po pala tayo, Lolo. Sa sobrang hirap ng buhay. Pati ang simpleng paghahangad ng gamot para sa kaanak, hindi maibigay. Kailangan talaga ng pera. Ganito talaga kapag mahirap. Wala tayong magagawa. Tayong mga salat sa swerte ang kailangang magtulungan. Marami-rami ang suki na nagpapagamot kay Lolo. Kaya kadalasan, nauubos kaagad ang kanyang mga ginagawang ointment mula sa bungang kahoy at sa kahit na anong herbal na pinagkukuhanan ng gamot. Minsan, binibilinan pa siya ni Lolo Simon na kapag maghahanap ng simpleng halamang gamot, wag na wag siyang mag-iingay. Dahil kadalasan sa mga halamang gamot na ito ay nananadya talaga na ayaw magpahanap. Isang araw, napag-utusan na naman siya ng abuelo. Apo, baka naman pwede kitang utusan. Hulaan ko, Lo. Pagpupuntahin niyo na naman ako sa kagubatan. Tama ba? Tama ka. Lolo naman. Apo, pumayag ka na. Nakapaligo at nakapagbihis ka na din naman eh. Gustuhin niya mang umangal ay hindi niya magawa. Nahihiya siyang tumanggi kay Lolo. Tinatanong niyang matanda kung anong iuutos niya sa dalaga. Lo, ano bang gagawin ko? Apo, kailangan mong magpunta sa kakahuyan para mangalap ng mayana. Kailangan ito bilang isa sa mga pangunahing sangkap ng ginagawa kong langis. Masusunod po, Lolo. Baka naman magtampo ka pa, ha? Nang marinig niya ang sinabi ni Lolo Simon, makailang beses siyang napairap, sabay dabog ng kanyang mga paa. Naiinis na naman siya. Alam niyang uutusan na naman siya ng lolo niya sa kakahuyan na siyang pinakaayaw niyang gawin. Gayunpaman, dahil si Lolo Simon ay kilalang istrikto, hindi niya ipinapakita sa matanda na naiirita siya. Bakit naman po ako magtatampo? Sigurado ka ba talagang hindi ka nagagalit? Lolo naman, hindi nga po talaga. Apo, alam mo naman na matanda na ako. Hindi ka na dapat nagagalit kapag inuutusan kita. Kasi ikaw lang naman ang natatawag ko kaagad. Wala namang ibang tao rito kundi tayong dalawa lang. Tsaka sa ayaw mo man sa gusto, ikaw ang papalit sa akin bilang bagong mananambal ng bayang ito. Walang ibang sasalo ng aking kakayahan, kundi ikaw lamang. Elo, minsan kasi gusto kong iba naman ang utusan mo. Saka hindi ako pwedeng tumanggi. Apo, magtatalo na naman ba tayo? Hindi na po. Aalis na nga po. Sige apo, humayo ka na. Mag-iingat ka. Hindi na niya narinig na sumagot ang kanyang apo. Aminado siya na may pagkamaldita talaga si Jennifer. Lalo na kapag inuutusan sa kagubatan. Lingid sa kanyang kaalaman, nagsusuplad na lang naman si Jennifer. Dahil natatakot ito na baka may makasalamuhang kung ano-anong nilalang sa kakahuyan. Kaya hindi niya maatim na maglakad doon ng mag-isa, lalo na kapag pahapon na.
Nakakatatlong minuto ng dalaga sa paglalakad nang mapansin niyang may nasusundan siyang tao. Sa tingin niya ay isa itong lalaki. Hindi niya gaanong makita ng malinaw ang mukha ng estranghero para malaman kung sino ba ito. Basta ang kaya niya lang tanawin ay matangkad at medyo malaki nitong katawan at moreno. Nakapurong itim siya na tila ba isang magnanakaw. Pero base naman sa kanyang itsura, mukhang hindi naman ito gagawa ng masama. Parang may hinahanap din ng lalaki, kagaya ni Jennifer. Kaya naman, hinabol niya ang lalaki at tinawag. Hoy! Saglit! Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Magtatanong lang ako kung saan ka pupunta. Baka lang kasi pareho tayo ng lalakaran. Paano naman may kasama ako? Hindi ka ba nawawala sa wisyo, miss? Alam mong pareho nating hindi kilala ang isa't isa. Bakit mo gugustuhin na makasama ako? Pasalamat ka at hindi ako masamang tao. Paano kapag ginawa mo din yan sa iba? Eh di napahama ka. Pasensya na. Napag-utusan lang kasi ako. Hindi ko naman akalaing susundan kita. Ako nga pala si Jennifer. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Troy. Ano naman ang ginagawa mo sa kakahuyan? May mahalagang pakay ako sa kakahuyan. May hinahanap akong mahalagang halaman na magagamit namin para sa pagpapagamot sa mga pilay at kung ano pang karamdaman. Ikaw, ano naman ang sadya mo sa likod na to? Tiningnan siya ng lalaki at nagpakilala bilang anak ng mga ngahoy na siya namang nanggaling sa kabilang bayan. Kamamatay lang ng kanyang ina. Kawawa ka naman pala. Pasensya na kung masyado akong makulit at matanong. Naparito ako sa kagubatan dahil kailangan kong hanapin ang kilalang babaylan. Kailangan kong igante ang nangyari sa aking mga magulang. Napakunot ang kanyang noo. Pilit na inaalala kung sino ba ang babaylan na tinutukoy nito. Sa kanilang lugar, iisa lang naman ang manggagamot, si Aling Lucia. Wala namang kaming kilalang babaylan sa lugar nito. Maliban kay Aling Lucia. Tama, ako man ay pwedeng magpunta na lang sa kanya para humingi ng halamang gamot. Aling Lucia? Oo, si Aling Lucia. Kilala ko siya at alam ko kung saan siya nakatira. Kung ayos lang sa'yo, pwede kitang samahan sa kanya. Basta hayaan mo lang din ako makahingi ng halaman ha. Dahil tinatamad akong hanapin ang mayanang pinapahanap ng lolo ko. Bakit ko pa kailangan maghanap? Kayong may mga pananim naman. Sige, walang problema. Hahayaan kita. Basta wag kang lalayo sa akin. Hindi mo alam kung anong mga nilalang ang gumagala sa paligid. Salamat! May kalayuan ang tahanan ni Aling Lucia sa bahay nila Jennifer. Malapit si Aling Lucia sa batis kung saan ito pinaniniwala ang nagdarasal sa kanyang mga anito. Ayon sa kwento ni Lolo, si Aling Lucia ay isa daw babaylan. Isa ito sa mga matatandang babaylan na may nalalaman kung paano manipulahin ang kalikasan. Kaya nitong magtawag ng unos, malakas na kulog at kidlat na may kasamang pag-ulan. At kahit paglindol, ay kayang-kaya nitong gawin. Habang naglalakad, ay panay naman ang tanong ni Troy sa kung anong mga kayang gawin ni Aling Lucia. Gaano mo nakatagal nakakilala si Aling Lucia? Simula bata pa lang ako, lagi ko na siyang kasama. Alam mo ba kung bakit nakikipaglaban din siya sa mga aswang? Hindi ako sigurado eh. Pero ang sabi ni Lolo, oo, nakikipaglaban siya sa mga aswang. Bakit mo naitanong? Ang tatay ko kasi ay isang santiguar. Matagal na siyang nakikipaglaban sa mga aswang. Kaso lang, naging masama ang lagay niya nang sugurin kami ng kilalang bangkilan sa aming bahay. Hindi ko akalain. May mga aswang pa pala sa panahon ngayon. Akala ko, gawa lang sila ng malikot nating imahinasyon. Mali ka, Jennifer. Totoo ang mga aswang. Hindi mo lang sila nakikita kasi hindi naman sila talagang nagpapakita.
Palihim silang umaatake nang hindi natin napapansin. Nakatatakot naman pala sila. Oo. Kaya kailangan ko ng tulong mo tungkol kay Aling Lucia. Naniniwala ako na siya lang ang makakapagturo sa akin sa kinaroroonan ng mutyang nakatakda talaga sa akin para matalo ko ang kalaban kong aswang. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman na matutulungan ka niya. Oo nga pala. Narito na tayo. Ang bahay na nakikita mo sa unahan ay ang tahanan ni Aling Lucia. Simple lang ang bahay ni Aling Lucia. Gawa ito sa kawayan. At may bubong ito na yari sa tabla. Ang bakuran ay napupuno ng mga halaman at iba't ibang klase ng bulaklak. Pagdating nila sa bakuran, saglit na nagpaalam si Jennifer kay Troy. Saglit lang, Troy, Ako muna ang magpapakita. Kilala kasing may alagang sigbin si Aling Lucia. Tsaka huwag ka na munang lalapit sa pinto. Baka kagating ka ng alaga niya. Sige, ikaw ang bahala. Nilakasan ni Jennifer ang boses niya at tinawag si Aling Lucia. Ilang beses niya pa itong tinawag at kaagad naman na dumungaw ang matandang si Aling Lucia. Tinanong niya si Jennifer kung anong kailangan na kaagad namang sinagot ng dalaga. Oh, Jennifer, ikaw pala. Anong kailangan mo at dumayo ka pa talaga dito sa tahanan ko? Pasensya na po sa abala, Aling Lucia. May kailangan po akong mahalaga. Ano bang kailangan mo? Pwede po ba akong makahingi ng dahon ng mayana? Kailangan po kasi ni Lolo Simon. Naubusan na kasi kami ng may hahalo namin sa halamang gamot na ginagamit ni Lolo. Walang problema, Iha. Pumasok ka na lang mamaya sa bakuran at manguha. Huwag mo lang puputulin ang mga dahon gamit ang iyong kuko dahil hindi natutubo ng masaganang mayana ko. Kaso lang, nararamdaman kong hindi ka nag-iisa. Sino ang binatang kasama mo? Napatda si Jennifer sa kanyang narinig. Tunay ngang may kakaiba kay Aling Lucia, lalo na at ibang tono ng pananalita ni Aling Lucia. Halata sa boses nito ang kasiguraduhan sa sinasabi. Juan, sabihin mo na kahit magtago pa siya, alam kong nasa paligid lang siya. Naaamoy ko ang kanyang aura. Galing siya sa kabilang bayan at mukhang mahalaga ang sadya niya sa akin. Troy, pwede ka nang lumabas. Kakausapin ka daw ni Aling Lucia. Lumabas naman si Troy sa kanyang pinagtataguan. Hindi na siya nag-aksaya pang magtago dahil alam na ng matandang babaylan na nasa paligid lang siya. Pasensya na po kung nagtago ako. Hindi ko po kasi akalaing may alaga kayong... May alaga akong sigbin? Hindi siya nangangagat hanggat hindi niyo ako sinasaktan. Wala naman po akong balak na ganon. Ang kailangan ko lang po ay ang tulong ninyo, Aling Lucia. Halika, tuloy kayo. Ayokong sa labas tayo nag-uusap. Ikaw naman, Iha. Kunin mo na ang sadya mo, pero mag-iingat ka. Ang pulang mayan ay madalas nakaakit-akit sa mga aswang dahil sa taglay nitong magandang kulay. Ngunit oras na gawin itong pangontra sa aswang, tsak na nakapapaso sa balat ang nasabing mga nilalang. Baka ang mayana pang maging dahilan kung bakit malagay ang buhay mo sa bingit ng kamatayan. Sige po, tatandaan ko po. Hintayin mo na lang ako, Jennifer. Ihahatid kita pa uwi. Kakausapin ko lang sandali si Aling Lucia. Naku, sige. Maraming salamat. Pumasok na sina Troy at Aling Lucia sa loob ng bahay. Gayunpaman, naririnig ni Jennifer ang lahat ng pinag-uusapan ng dalawa. Pinatay po ng isang bangkilan ng aking ama, Aling Lucia. Nasaksihan ko kung paanong hinugot ng walang yang aswang ang kanyang mga lamang loob at kinain sa harapan ko. Ang ama mo ay isang santigwar.
Wala man lang ba siyang ibang ginawa para lumaban? Wala po. Kasi nalin lang siya ng aswang. Maski si nanay, nagawa nilang saktan. Akala ko magagawa kong iligtas siya, ngunit sumunod pa rin siya kay tatay. Dalawa silang namatay. Kay saklap naman ang naranasan mong pait, iho. Ako man ay hindi lubos maisip na ulila ka ng biglaan at sa kagagawan pa talaga ng mga hayop na aswang. Gusto ko pong gumante, ngunit hindi ko alam kung paano. Bago namatay si tatay, meron siyang inihabilin sa akin. Ako man ay pwedeng pumalit sa kanyang posisyon bilang isang santigwar. Kailangan ko lang malaman kung anong klaseng agimat o mutya ang pwedeng gamitin nang sa gayon ay maipagiganti ko ang aking mga magulang. Akin ang kanang kamay mo. Ihimalaran kita. Kailangan kong makita ang magiging kapalaran mo sa hinaharap. Iniabot nga ni Troy ang kanyang kamay kay Aling Lucia. Sinimulang basahin ng matanda ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng kanyang palad. Ito yung paraan na maaaring makita ng matanda para malaman kung magkakaroon ba ng mutya o anting-antin si Troy o hindi. Ikaw ay isang porsigidong tao, Troy. Nakikita kong magtatagumpay ka sa paghahanap ng magagamit mong mutya. Pero hindi ito pangkaraniwan. Bakit po? Ang kailangan mong makuha ay ang mutya ng usok, iho. At ito'y pinaniniwalaang pinapangalagaan ng mga kapre. Literal na nalaglag ang panga ni Troy sa sinabi ni Aling Lucia. Maski si Jennifer, na kanina lang ay masigasig na nakikinig, ay kinabahan. Hindi niya akalaing maririnig muli sa matanda ang tungkol sa mga mutya. Diyos ko, paano ko naman lalabanan ng isang kapre? Maraming paraan, iho. Ang kailangan mo lang ay pumunta ka sa kanilang lungga. Dito, makikita mo ang iba't ibang uri ng kapre. Tiisin mo ang amoy nila. Hanapin mo ang kapreng may tabakong kulay ginto. Ang tabakong yun ang mismong agimat na kailangan mong kunin para matalo mo ang iyong kalabang aswang. Mahirap man. Pero susubukan kong makuha ang tabakong yun, Aling Lucia. Mabuti naman kung ganun. Kapag nakuha mo na ang agimat, kailangan mong dalhin ito ulit sa akin. Nang sa gayon, magawa mong gamitin matapos kong dasalan. Naiintindihan mo ba? Klarong-klaro po, Aling Lucia. Natapos din ang pag-uusap ni na Aling Lucia at ni Troy. Wala namang naging problema dahil pareho silang may napagkasunduan. Nang mapansinan ni Jennifer na papalabas na ang binata, kaagad niya itong sinalubong. Tapos na ba kayong mag-usap? Oo. Maraming salamat, Jennifer. Naku, wala yun. Humayo na kayo. Kailangan niyong bumalik dito sa lalong madaling panahon. Nagpaalam na nga ang dalawa na aalis na. Hindi maiwasan ni Jennifer na humanga kay Troy habang naglalakad. Likas na makisig ang binata at maraming alam kaya hindi niya mapigilan ang mamangha. Ang tapang mo, para makita at makausap si Aling Lucia, para lang sa agimat. Hindi naman ako matapang, Jennifer. Minsan, kinakailangan ko lang pilitin ang aking sarili. Nang sa gayon ay hindi ko na magawang katakutan ang mga nilalang na dati ay nagbibigay ng bangungot sa akin. Bakit? Dinadalaw ka ba nila sa pagtulog? Hindi naman. Pero yung ginawa nila kay tatay at nanay, ay hindi ko basta-basta makakalimutan. Kailangan ko silang labanan. Nasa kalagitnaan na sila ng kakahuyan. Malayo na sila sa bahay ni Aling Lucia. Ngunit may kalayuan din sa bahay ni na Jennifer. Mukhang exciting yung ginagawa mo. Pwede ba akong sumama? Hindi ba at may importante ding inuutos ang iyong lola sa'yo? Dahil sa kaiisip ni Jennifer kay Troy,
ay hindi niya namalayang nasa batis na pala sila at naramdaman niya ang init ng araw na dumapyo sa kanyang katawan. Hahakbang na sana si Jennifer pero biglang may narinig siyang parang pagaspas ng isang pakpak, ngunit hindi niya ito pinansin dahil ang akala niya ay isa lamang itong malaking ibon na isa palang pagkakamali. Dahil ilang sandali lamang ay biglang kung anong bagay ang nahulog sa likuran ni Jennifer. Dahil sa kuryosidad ay nilingon niya ito. La, ano yun? Bakit? Sandali lang, para kasing may nahulog eh. Nanlaki ang mga mata ni Jennifer nang makita ang isang matandang nakatalikod sa kanya. Ni hindi man lang niya alam kung papaano humantong doon ang matanda. Manang, magandang tanghali po. May maitutulong po ba ako? Ale, naliligaw po ba kayo? Wala ka nang pakialam doon. Nagulat si Jennifer nang naging pabalang ang sagot ng matanda. Hindi niya inaasahan na ganong klaseng sagot ang igagawad niya. Isa pa, nanlaki ang mga mata ni Jennifer nang makita niya ang mukha nito. Kulubot na ang balat at buhaghag ang buhok at may matulis na kuko. Dagdag pa, naglalaway ang matanda na siya namang ipinandiri niya. Dahil sa takot ay hindi na siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Napatingin pa ang matanda sa kanyang kamay kung saan hawak niya ang supot ng mayanang dahon na hiningi niya kay Aling Lucia kanina. Mabuti na lang, kaagad siyang nilapitan ni Troy at isinama din ng tingin ang ginang. Jennifer, sinong matandang yan? At anong kailangan niya sa'yo? Hindi ko alam. Basta na lang siyang dumating dyan. Hindi ko nga napansin kung saan ang galing. Nakakatakot siya. Ale, bakit hindi ka nagsasalita? Talaga bang gulo ang hanap mo? Huwag mo nang pilitin, Troy. Mukhang hindi yan magsasalita. Aba, hindi naman siya pwedeng basta na lang nananakot. Tapos titig lang na parang walang anumang nangyari. Ngumiti ang matanda, kaya naman napaatras silang dalawa ni Troy. Sa isang maling galaw ng matanda, alam niya kung ano nga ba talaga ito. Huwag kang lalapit sa kanya, Jennifer. Malakas ang kutob ko. Aswang ang matandang yan. Ano? Aswang? Oo. Mukhang matagal na siyang palakad-lakad. Saan mang parte ng kakahuyang ito. Naghahanap siya ng mabibiktima niya. Inihanda kaagad ni Troy ang kanyang pangontrang gagamitin. Hindi siya papayag na basta na lang atakihin ang aswang nang walang pahintulot. Lalaban siya, lalo na at masama ang tingin nito, partikular sa kanyang kasama. Humakbang ang matanda papalapit kay Jennifer at tinitingnan nito ng matalim. Napaatras sa gulat ang dalaga nang hinablot ang mayanang nasa supot na daladala ni Jennifer. Anong gagawin mo? Akin na yan! Hindi yan para sa'yo! Akin na sabi yan eh! Hindi mo na ito makukuha pa! Troy, eto bang sinasabi mong aswang? Mas lamang ang may pagkasaltik dito sa ulo ah. Parang hindi naman tama na patulang ko ang matandang ito. Ayoko pa naman sa lahat. Yung ginagawa kong katatawanan kahit wala naman talagang nakakatawa. Naaalala mo pa ba ang sinabi sa'yo ni Aling Lucia kanina? Mag-iingat ako habang dala ko ang mayanang ito. Dahil madalas sa mga aswang ay naaakit sa maganda nitong kulay. Ngunit sa oras na ito ay gagawin kong pangontra sa aswang. Tsak na mapapasok na sabing nilalang. Kailangan kong mag-ingat at baka ang mayanang ito pa ang magdala sa akin sa hindi inaasahang kapahamakan. Tila hindi niya narinig na may saltik ang matanda. Nakita niya ang ginang na inilapit ang mayana sa kanyang bibig. Ngumiti pa ito nang nakaririmarim na tila ng aasar. Dahan-dahang inilapit ang mayana sa kanyang bibig. Ngunit bigla na lang itong napasigaw nang mapaso ito. Nanlilisik ang mga mata ng matanda nang harapin si Jennifer. Saka biglang nagbago ang kanyang anyo.
Sabi na nga ba, isa kang aswang? Troy! Umalis na tayo rito! Takbo na! Dali! Hindi kayo makakalayo sa akin! Narinig nilang huni ng matanda. Sa isang iglap ay lumitaw ang malaking pakpak sa likuran nito. Saka yun ikinampay ng malakas. Nakita nilang umaangat sa ere ang nakasisindak na nilalang. Nanginginig si Jennifer dahil sa labis na takot. Naisip niya na baka nag-aalala na si Lolo Simon sa kanya, kung kaya't napatakbo na lamang sila. Habang tinatahak ang daan pa uwi, bumilib na lang din siya kay Troy sa hindi man lang nag-abalang hanapin ang kailangan nitong mutya para mauna siyang ihatid sa kanilang tahanan. Mas lalo pa nilang binilisan ang pagtakbo at ilang sandali lamang ay nakarating na silang dalawa sa bahay. Naabutan niya si Mang Simon na kanina pa nakaabang sa kanya. Jennifer, apo. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Lo, hinahabol po kami ng aswang. Aswang? At sino naman itong kasama mo? Siya po si Troy, Lo. Ang aking bagong kaibigan. Nakilala ko po siya sa daan. Troy, ang Lolo Simon ko. Pasensya na po kayo, Mang Simon. Ikinagagala ko po kayong makilala. Ano bang nangyayari at tila tumatakbo kayo? Lo, hinahabol kami ng aswang. Anong aswang? May aswang po sa kakahuyan. Kung gayon, pumasok na tayo sa bahay. Nagmamadaling pumasok ang tatlo sa loob ng bahay at nagtago doon. Mas pinili nilang wag nang mag-ingay at naghintay na lamang ng ilang sandali. Maya-maya pa, nakita ni Mang Simon ang bulto ng isang matandang babae at paika-ikang naglalakad papunta sa kanilang bakuran. Sisilip-silip ito na tila ba naghihintay na may makita. Diyos ko, ang weirdo niya, Lo. Kailangan ko pa siyang itaboy. Paano? Sa itsura pa lang ng matandang yan, mahihirapan na tayong itaboy siya. Baka mamaya mapahiyalang tayo. Kailangan kong subukan. Hinablot ni Troy ang sibat na nasa likurang bahagi ni Lolo Simon. Hiramin ko lang po ito, Lo. Ha? Sige, basta mag-iingat ka. Itinuro naman ni Jennifer kung saan siya banda dapat dumaan. Mabuti na lang, nakalabas kaagad ng maayos si Troy at nilapitan niya ang matanda. Habang nakaumang sa katawan nito ang may kahabaang sibat na yari sa bagakay. Pinatulis ang dulo nito kaya tsak na bubutasin ang katawan ng sino mang haharang sa kanyang dinaraanan. Aling matanda! Harapin mo ako! Aba, ang tapang mo, binata. Gusto mo talagang masaktan. Ikaw ang sasaktan ko kapag ginulo mo pa kami. Umalis ka na! Ang lakas ng loob mo. Huwag mo na akong tangkain pang lansihin. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kaagad na tumalim ang mga mata ng matanda. Tila ba hindi niya nagustuhan ang narinig. Maya-maya pa, inihanda niya ang sarili. Makikipaglaban siya sa aswang. Umalakak naman ang matanda nang makita ang kanyang forma na animoy makikipaglaban na. Ibang ka na ba? Hindi mo ko kaya! Subukan mo! Kung talagang hindi kita kaya, baka naman ikaw ang hindi ako kayang talunin. Kapag natalo kita sa labanang ito, sisiguraduhin ko magagawa kong hilahin ang lamang loob mo at lalantakan ko ito sa harapan ng albularyong yan na hiningan mo ng tulong. Troy! Umalis ka na riyan! Hayaan mo ako, Jennifer. Kailangan kong ipakita sa babaeng ito na hindi niya ako kayang talunin. Iniangat ni Troy ang hawak niyang sibat. Tinansya niya ang layo niya sa distansya ng matanda. Kailangan niyang maunahan ito sa pagsugod. Bago pa man siya makagalaw, nasaksihan niya ang pagbabagong anyo ng matanda. Pinanood ni Troy ang pagkawasak ng mga damit ng matanda hanggang sa magbago ang kulay ng kanyang balat.
Sumabay din ang pagbabago ng kulay ng kanyang mga mata at maging ng kanyang mga kuko na nagsipaghabaan na. Halos hindi na rin malaman ni Troy kung tao pa ba ito o hindi na. Dahil maski ang boses niya ay tuluyan ng nagbago at hindi na makilala. Nag-aalala naman si Jennifer sa loob ng bahay. Lolo, paano natin matutulungan si Troy? Hindi ako sigurado, Apo. Pero alam kong darating ang tulong para sa kanya kung kailan hindi natin ito hinihingi. Pero nag-aalala ako. Baka mas malakas sa kanya yung aswang, Lo. Baka masaktan siya. Magtiwala ka lang, Iha. Alam kong magiging ayos lang ang lahat. Saksi si Jennifer kung paano nagsalpukan ng dalawang magkaibang panig. Mabibilis ang kilos ni Troy habang inaatake ang aswang. Kaso lang, medyo mabilis din ang aswang na kaya niyang sanggain ang bawat atake ng binata. Halos magkasing lakas lang sila dahil pareho silang nakakaganti ng tira sa bawat isa. Hindi tuloy alam ni Jennifer kung paano siya makakatulong sa lalaki. Maya-maya pa, nakahanap ang dalaga ng punyal na yari sa tanso at pilit niyang inihagis yun sa kinaroroonan ni Troy. Troy! Saluhin mo! Sige! Nang saluhin nga ni Troy ang punyal, ay siya namang pagdaluhong ng matandang aswang sa kanyang likuran. Hindi alam ng dalaga kung tamang timing ba ang hinihintay ni Troy dahil kuhang-kuha nito ang tamang pagsaksak sa mismong tapat ng puso ng aswang. Dahilan para magliyab ito. Umatungal ang aswang sa gitna ng mga paglalagablab kaya halos hindi na marinig ang boses nito. Kalaunan, bumagsak ang aswang at dahan-dahang natupok hanggang sa maging isang abo. Nagtagumpay tayo! Nagtagumpay ka, Troy! Ang galing mo! Patakbong lumapit sa kanya ang dalaga at nabigla siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Higit sa lahat, hindi niya inaasahan na hahalikan siya nito sa kanyang labi na ikinalaki ng kanyang mga mata. Tumikim naman si Lolo Simon at nanuri ang tingin na pinagmamasdan ng dalawa. Wala namang problema kay Troy kung halikan siya ng dalaga. Ang ikinatatakot lang niya, baka isipin ni Lolo Simon na kahit iniligtas niya ang mga ito laban sa mga aswang, ay akalain na matanda na inaabuso niya ang kabutihan ng mga ito. Anong ibig sabihin ng nakikita ko? Lolo Simon, magpapaliwanag po ako. Gusto ko po siya, Lo. Hinahangaan ko po siya. Ang tapang niyang makipaglaban. Hindi ko po akalain na sa murang edad niya, magagawa niyang talunin ang aswang na kasing tanda po ng nakasagupa niya ngayon. Ikaw naman lalaki, gusto mo ba ang aking dalaga? Napakamot ng kanyang ulo si Troy. Nangamatis ang muka, halos hindi na makahinga sa labis na kaba. Maganda po ang iyong dalaga, Lolo Simon. Mabait at matulungin. Tsaka matapat siya. Dahil hindi siya nanghihiyang sabihin ang nararamdaman niya. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Troy, gusto kita. Ikaw pa, gusto mo rin ba ako? Masyado kasing nakakabigla ang mga pangyayari, Jennifer. Hayaan mo pag-isipan ko muna ang mga sasabihin ko. Sumimangot ang dalaga. Saka pumihit ng patalikod. Nagdadabog na umalis. Siya namang halakak ni Lolo Simon nang makita ang ikinikilos ng kanyang apong babae. Tila ba tuwang-tuwa ito dahil ngayon niya lang nakitang nabigo sa nagugustuhan ang dalaga. Si Troy naman sa kabilang banda ay nakahinga ng maluwag. Hindi niya akalaing magagawa niyang makaligtas mula sa nanunuring tingin ng matanda. Pagpasensyahan mo na ang apo ko. Isa siyang lehitimong maldita para sa iyong kaalaman. Pasensya na po. Nagalit ko pa yata si Jennifer. Hindi ko naman intensyon na saktan siya. Wala naman po kasing taong nagkakagusto ka agad sa loob ng isang araw. Ayaw ko namang magsinungaling sa inyo. Lalo na tinanggap ninyo ako ng maayos sa pamamahay ninyo. Huwag mo na siyang pansinin, iho.
Masanay ka na lamang sa kanya. Talagang ikinatutuwa ko ng gusto na nagantihan mo siya sa paraang gusto ko. Kwento ni Lolo Simon. Maagang naulila sa mga magulang si Jennifer. Kaya siya ang nag-alaga sa bata. Ngunit dahil wala na rin siyang asawa, hindi niya magabayan ng maayos ang dalaga. Para tumahimik ang bata sa isang tabi, ay ibinibigay na lamang niya ang lahat ng bagay na nagugustuhan nito. Hanggang sa makasanayan na nga ng dalaga ang ganoong pakikitungo sa kanya ng abuelo. Kahit simpleng utos niya sa kagubatan ay hindi nito magawa. Ginusto niyang turuan na lamang ng tamang galaw ang isang dalaga, ang kanyang apo. Ngunit tila huli na dahil may sarili ng pinaniniwalaan si Jennifer. Ang tanging gusto ko lang sa kanya ay makahanap ng lalaking magmamahal sa kanya, sa kung ano at sino siya. Sa kabila ng minsan pagkamataray niya at gagabayan siya sa lahat ng bagay. Yun lang naman ang hinahangad ko para maging masaya siya. Nakakaawa naman po pala si Jennifer. Pero alam kong may kabaitan siyang taglay, Lolo Simon. Napatunayan ko yon nung samahan niya ako sa bahay ng babaylan at si Aling Lucia. Magpunta kayo sa bahay ni Lucia? Opo. Nagpaturo ako kung saan dapat hanapin ang agimat na nararapat para sa akin. Hindi ko akalaing magagawa kang dalhin ni Jennifer doon. Kilala kong matatakutin ang batang yon. Hamot pumasok na muna tayo sa loob. Kailangan mong maganda nang sa gayon ay makuha mo ang agimat na para sa'yo. Pumasok sila sa loob ng tahanan ni na Lolo Simon at Jennifer. Biglang nailang si Troy nang magtama ang tingin nilang dalawa. Hindi niya alam kung saan nahuhugot ni Jennifer ang lakas ng loob na tumitig pa sa kanya ng matapang. Samantalang siya, pakiwari niya ay natutunaw na siya. Apo, Jennifer, pagsilbihan mo si Troy. Siya ay ituturing mong bisita natin sa ating tahanan. Kailangan niyang magpalakas at magpahinga nang sa gayon ay makaalis siya bukas upang gampanan ang kanyang misyon sa pagkuha ng kanyang agimat. Opo, Lolo. Maraming salamat po, Lolo Simon. Sige, at magpapahinga na ako. Inasikaso nga ng dalaga ang kanilang bisita. Kasi hindi lang siya nagsasalita. Nagtatampo siya sa isinagot sa kanya ng binata kanina. Hindi man lang siya nito tinanggihan at hindi rin naman nito sinabi kung may pag-asa ba siyang magustuhan nito. Sa bagay na yun siya naiinis. Jennifer, bakit hindi ka nagsasalita? Ano naman ang sasabihin ko? Pag-usapan natin ang tungkol sa sinabi mo kanina. Nang-aasar ka ba? Ayoko lang kasing isipin mo na mapili ako o kung ano pa man. Gusto ko lang kasing sabihin sa iyo na ikaw ang isang babae. Hindi mo dapat sinasabi sa lalaking nararamdaman mo nang hindi siya unang nakakapagtapat sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Nang makita kita sa kakahuyan, nagandahan na ako sa iyo. Akala ko nga isa kang naliligaw na diwata. Hindi kita pinansin. May kaugalian kasi ang mga diwata na nililigaw ang mga taong nakikita nila. Pero nang magsalita ka, nagulat ako. Tao ka pala, kaya hinintay kita. Binubola mo ako, no? Naku, hindi. Gusto ko lang sabihin sa'yo at wag mo na sanang ikagagalit. Kailangan mong ingatan ang sarili mo, Jennifer. Isa kang napakagandang babae. Hindi mo dapat sinasabi na gusto mo ang isang tao nang hindi mo pa nakikilala ang tunay niyang pagkatao. Pero iba ka, Troy. Oo, iba ako. Kaya nga kung papayag ka, gawin mo akong gabay mo. Babantayan kita, ipagtatanggol. Papayag ka ba? Ikaw ang bahala. Tumayo si Jennifer at tumalikod na. Ngunit kay bilis na nahagip ni Troy ang kanyang kamay. Napasinghap si Jennifer. Hindi niya alam kung bakit mainit ang kamay ng lalaking kausap niya.
Namumungay din ang mga mata nito. Sa parte naman ni Troy, aminado siyang gusto niya ang dalaga sa unang pagkikita pa lamang nila. Kaso lang, nahihirapan siyang sabihin ng lahat, lalo na't delikado pa ang buhay niya. May kailangan pa siyang tapusin na isang misyon bago niya harapin ang para sa sarili niya. At kapag dumating ang araw na yun, mananatili siya sa dalaga. Kikilalanin ng dalaga hanggang sa matutunan nilang mahalin ang isa't isa. Bakit? Mag-iingat kayo ng lolo mo ha. Pangako, kapag nagawa ko ng lahat, babalikan kita. Delikado ang misyon mo. Hindi ko alam kung maaalala mo pa ba kami kapag nagtagumpay ka. Bakit hindi? Wala na akong pamilya. Kung tatanggapin niyo ako, gusto ko maging parte ng inyong pamilya. Kinilig ang dalaga sa sinabi ng binata. Hindi niya akalaing babawi si Troy sa nakatatampong sinabi nito kanina. Lingid sa kanilang kaalaman, kanina pa sila pinapanood ng matandang si Lola Simon. Para sa kanya, si Troy na nga ang tamang lalaking magiging gabay ng kanyang pasaway na apo. Ang magiging tagapagtanggol nito laban sa kalupitan ng mga nilalang na nagtatago sa kagubatan. Naging maiksi ang gabi para sa kanilang tatlo. Parehong hindi makatulog si Lolo Simon dahil sa tuwa sa nakikitang pagsibol ng bagong pag-ibig sa pagitan ni Jennifer at ni Troy. Si Troy, dahil sa kanyang nalalapit na misyon kinabukasan, at si Jennifer na iniisip kung papaano makakapuslit para sundan ng kanyang minamahal na lalaki. Kinaumagahan, naghanda na kaagad ang dalaga ng agahan. Nakita nilang bihis na bihis si Lolo Simon at mukhang aalis. Lo, bakit bihis na bihis ka? Saan ka pupunta? Sa bayan, Apo. Dadalawin ko ang mga pinsan ko doon. Iiwan mo ko? Hindi naman kita iiwan. Pero sasama ka kay Troy. Tama bang sinabi ni Lolo, Troy? Oo, tama. Isasama kita sa misyon ko. Napuno ng galak ang puso ng dalaga. Hindi siya makapaniwalang ang mga bagay na paulit-ulit niyang iniisip kagabi ay hindi niya na kailangan pang pagpilian. Ang kanyang Lolo Simon na mismong nagdesisyon at tuwang-tuwa siya sa sinabi nito. Magbihis ka na rin, Jennifer. Kailangan nating makaakyat sa bundok ng maaga habang hindi pa mainit ang sikat ng araw at nakakapaso sa ating balat. Maraming salamat, Lo. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako pinaligaya. Mag-iingat kayo sa paglalakbay, Troy, iho. Halagaan mo ang apo ko. Gusto kong ibalik mo siya sa akin ng buo. Walang labis, walang kulang. Ipapangako ko po. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi magiging sakit sa ulo mo si Jennifer. Nagsimula na din ang misyon nilang tatlo sa kanya-kanyang destinasyon. Si Lolo Simon papunta sa bayan. Sina Jennifer naman at Troy ay paakyat na ng bundok. Ilang oras din silang naglakad hanggang sa makarating sila sa isang hanging bridge na nagdudugtong sa kabilang bundok para makatawid. Ito ang ginagamit ng mga taong nakatira sa bandang bundok na yon. Kailangan nilang tumawid para makarating sa tinuturong lugar ni Aling Lucia. Sinubukang humakbang ng dalaga, ngunit kinakabahan siya at nalula siya sa nakitang napakalalim pala ng kababagsakan nila. Sakali mang tumawid sila at aksidenteng maputol ang kable. Sigurado ka bang tatawid tayo riyan? Oo naman. Huwag ka matakot. Hahawakan naman kita. Pero... Halika na. Wag! Ngunit walang nagawa ang dalaga nang buhatin siya ni Troy patawid ng tulay. Nanginginig siya sa labis na sigaw hanggang sa magawa na nga niyang makarating sa kabilang bundok. Nanlalamig at halos mahimatay dahil sa labis na takot ang dalaga dahil sa pilitang ginawa ni Troy. Ibinaba siya ni Troy sa lupa, hingal na hingal. Tawang-tawa naman ang binata. Ayos ka lang? Bakit mo ginawa yun?
Papatayin mo ba ako? Hoy, kumalma ka nga. Hindi naman kita pababayaan eh. Kahit na. Paano kung nahulog tayo? Sasaluhin naman kita. Gago ka ba? Paano mo ko sasaluhin kung ganyang sabay tayong mahuhulog? Nagsimulang humikbi si Jennifer. Pinunasan niya ang kanyang mga luha dahil sa labis na takot at pinaghalong ginhawa. Hindi niya alam kung magagawa pa ba niyang ikalma ang sarili. Lalo pat alam niyang babalik pa sila sa daanang yon at matatakot na naman siya. Huwag ka na umiyak. Sorry na. Wala naman akong intensyong takutin ka. Wala lang talagang tamang daan papunta sa lungga ng mga kapre. Alam mo naman yun, di ba? Kahit na, hindi mo naman nararamdaman ang takot na nararamdaman ko nung itawid mo ko. Buwis-buhay kaya yung sa tulay na yun. Sorry na. Tinatakot mo kasi ako. Akala ko mamamatay na tayo. Hahayaan ko ba namang mangyari yun? Siyempre hindi. Batid ni Jennifer na nasa tono ng boses ng binata ay nakikipagbati na ito sa kanya. Ngumiti naman si Jennifer sa lalaki at mahigpit itong niyakap. Akala ko magagalit ka na ng tuluyan sa akin. Hindi ko naman kayang magalit sa iyo na matagal. Tsaka kasalanan ko ang nangyari. Masyado akong nag-inarte. Sorry ha, hindi ko man lang napigilan na pagtaasan ka ng boses. Gustong sabihin sa kanya ni Troy na ayos lang, na hindi niya iniisip ang lahat ng yon, pero hindi niya ginawa. Sa halip, ninamnam niya ang init ng yakap ng dalaga at kalaunan, tumingala ito sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa, parehong kabado at madamdaming pinapakinggan ang bawat tibok ng kanilang puso. Si Jennifer naman ay puno ng pag-aasama sa kanyang puso. Hanggang sa namalayan na lang nila na unti-unti nang lumalapit ang kanilang mga mukha sa isa't isa. Ilang sandali pa, napapikit siya, nagmaglapat ang kanilang mga labi. Mabagal, mapusok at mainit. Nang kinakapos na ang dalaga sa paghinga, ay saka siya bumitiw at tumingala sa binata. Bakit mo ko hinalikan, Troy? Dahil yun ang gusto ng puso ko. Yun ang nararamdaman ko para sa'yo. Ayaw mo ba? Nagulat lang ako. Pero alam mo naman kung ano talaga ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Masaya ako. At mukhang magkakamabutihan na tayo. Mahal na yata kita, Troy. Jennifer? Nangatal ang mga kamay ni Troy nang muli niyang hatakin ng dalaga, nang marahan at papalapit. Nagpalitan sila ng mga halik hanggang sa sabay nang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Tila ba naglalakbay na mga kamay ni Troy sa mainit niyang balat at hindi niya na napipigilan pa. Nadarang siya sa pakiramdam ng makuryoso nitong palad na naglalakbay sa kanyang kabuuan, habang sinusundan naman ang pagsiil ng halik sa kanyang labi. Hindi napigilan ni Jennifer ang magpakawala ng isang mahinang ungol para siyang mawawala sa kanyang sarili dahil sa ipinaparana sa kanya ng binata. Mas lalo siyang nanigas nang ibaon ni Troy ang mukha nito sa kanyang diig na tila ba kinakabisado ang kanyang amoy. Magkahalong kiliti at kilig ang kanyang naramdaman. Troy, naririnig mo ba ako? Oo naman. Naririnig ko ng malinaw ang sinasabi mo. At may sasabihin din ako sa'yo. Mahalaga. Ano yun, Troy? Mahal kita, Jennifer. Simpleng sabi ni Troy na nagbigay ng libu-libong paru-paro sa kanyang tiyan. Pakiwarin niya ay isa siyang pinag-iingatang reyna na kailangang bigyan ng importansya, maging sa paghawak nito kung saan mang bahagi ng kanyang katawan. Ay ingat na ingat ito na animoy isa siyang mamahaling ginto. Napapakurap na lamang si Jennifer ng kanyang mga mata. Nginitian niya si Troy na kung aalukin siya ng binata na magpakasal sila ngayon ay papayag kaagad siya. Wala naman siyang pakialam kung saang lupalop sila naroroon o kung may makakita man sa kanila. Ang mahalaga,
Maiparamdam niya sa binata ang kanyang pagmamahal. Ngunit may misyon pang kailangang gampanan ang binata at ayaw niyang makasagabal rito. Kahit pa sumama siya kay Troy para maging gabay ang lalaki. Kailangan na nating magpatuloy. Alam mo naman, mahalagang makuha mo yung pinakamimithi mong agimat. Oo, pero kailangan manatili ka sa likuran ko. Alam mo na, masyadong delikado. Kailangan kitang ilayo sa kapamakan. Kaya ko naman ang sarili ko, Troy. Hindi mo ko kailangang intindihin. Naglakad pa sila ng naglakad hanggang sa makarating na sila sa malaking puno ng dalakit na pinananahanan ng mga kapre. Tahimik sa paligid, ngunit alam ni Troy na may naghihintay na panganib sa paligid. Isang klase ng panganib na posibleng magwasak ng kanilang misyon at hindi na magawang bawiin pa. Pumagit na tayo sa nakapalibot na puno. Diyan natin tatawagin ang mga kapre. Saglit lang, Troy. Kailangan ba talagang makipaglaban sa kanila? Hindi ba dapat magbigay galang na muna tayo para matanong sila ng maayos kung papayagan ba nilang ibigay ang mutyang kailangan mo? Tama ka, Jennifer. Bakit hindi ko naisip ito kahapon? Kailangan kong mag-alay muna. Ngunit ayon kay Aling Lucia, ang mga nilalang na nakatira dito ay likas na mapanghamon at mahilig makipag-away. Baka mapahamak lang tayo kapag nag-alay tayo sa kanila. Wala namang mawawala, hindi ba? Kung susubukan natin. Sige, ikaw ang bahala. Hinayaan nga ni Troy na gumawa ng altar ang dalaga sa gitna ng mga dalakit. Hindi niya alam na may dala palang alay na pagkain at alak si Jennifer. Nang makita niyang nagpapausok na ito ng insenso at magbigay galang, mas lalo siyang namangha sa dalaga. Simpleng babae lamang si Jennifer. Ngunit hindi niya akalaing marami itong alam at walang hindi gagawin para makatsak hanggat maaari na makalayo sila sa kaguluhan. Mga mahal kong kapre, etong alay namin. Pakiusap, magpakita kayo sa amin. Gayahin mo ko, Troy. Mga mahal naming kaibigan, may dala kaming alay para sa inyo. Sana'y magpakita na kayo. Nakatatlong tawag lang ang dalawa nang umalog bigla ang kinaroroonan nila. Magkahawak kamay sina Troy at Jennifer hanggang sa maramdaman nilang palakas ng palakas ang pagyanig ng lupa. Anong nangyayari? Humanda ka. Paparating na mga kapre. Ano? Ilang sandali lang, dumating ang tatlong malalaking nilalang na may maitim na balahibo. Ang kanilang mga matay mapupula at may hawak na mga tabako. Amoy usok na nakakasulasok. Diyos ko, ang panghi. Huwag kang maingay. Baka kagalitan tayo. Oo nga, ang sama pa naman ang tingin ng isa sa kanila. Sino ang may sabing mapanghi kami? Bakit ninyo dinidistorbo ang pamamahinga namin? Narito po kami para hingin sa inyo isang napakahalagang bagay. Ang inyong gintong tabako. At sa akala ba ninyo, basta ko na lang itong ibibigay? Nagkakamali kayo. Ano po bang kailangan namin gawin para makuha ito? Kailangan akong matalo ng kasama mong lalaki. Kapag nagtagumpay siya, ibibigay ko sa kanya ang gintong tabako at paaalisin ko kayo ng buhay sa aming tahanan. Ngunit, kapag siya naman ay natalo, paaalisin ko pa rin siya sa aming lungga. Ngunit ikaw ay maiiwan at magiging asawa ng isa sa mga anak ko. Diyos ko, ayoko! Sa gitna ng maingay na tawanan ng lahat, nakapagdesisyon si Troy na lalabanan niya ang mga nilalang at hindi siya magpapatalo. Kung ganon, kailangan mo akong harapin.
pangit na kapre! Aba, at iniinsulto mo ako? Tatalunin kita! Si Troy ang unang sumugod sa kapre. May hinugot siyang sanga ng malunggay sa kanyang sukbit na bag. Lingid sa kaalaman ng lahat, may kakaibang taglay ang sanga ng malunggay na oras na ipalo o ihampas sa kalaban ay manghihina ito at mamamayat hanggang sa tuluyan ng matalo. Walang humpay niyang pinaghahampas ang kapre. Sige Troy, talunin mo yung pangit na yan. Ayokong pakasalan ng isa sa mga anak niya. Ayoko makipag-isang dibdib sa amoy mapanghi. Huwag kang mag-alala, Jennifer. Hindi ako papayag na maangkin ka nila. Huwag kang pagkakampante! Matatalo kita! Isang malakas na bigwas ang pinakawala ng kapre. Dahilan para tamaan sa kanyang mukha si Troy. Saglit na nahilo ang binata at tumilapon sa ere. Bumangga ang katawan nito sa altar, kaya nagsitumbahan at nahulog ang mga pagkaing alay. Kay lakas ng tawanan ng mga kapre, habang si Jennifer naman ay nag-aalalang dinaluhan ang kanyang irog. Troy! Jennifer! Huwag kang susuko, Troy! Tutulungan kita! Sa labis na gulat ni Troy. Naglabas ng isang natutuping espada si Jennifer. Tila ba sa pagkakahawak pa lang nito ay mapaghahalataan na sanay siyang humawak ng nasabing patalim. Makikita ang katapangan sa mukha nito, ni hindi man lang kayang tumawa kahit tuwang-tuwa naman ang mga kapre. Pumunta kami ng maayos sa lugar na ito para pakiusapan kayo, pero hindi niyo kami pinakinggan. Bagkos, hinayaan yung saktan ng aking kaibigan. Kinutya niyo kami at pinagmukhang mahina. Ngayon, ako ang harapin niyo! Jennifer! Baka saktan ka nila! Troy, huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Nagulat si Troy nang pagmasdan si Jennifer na pumormang makikipaglaban. Nakita niya kung papaano sinipa ng dalaga ang kamay ng matandang kapre para mapaatras ito at matumba ng patihaya. Ngunit bago pa man mangyari yon, naging mabilis pa rin ang kilos ng dalaga. Hinila niya ang kamay ng kapre na animoy spaghetti na iniikot-ikot at ibinalibag. Napatumba ni Jennifer ang kapre, ngunit may nakasunod pala sa likuran nila na isa sa mga anak nito. Hayop kang mortal ka! Hindi ako natatakot sa inyo! Walang patawad na iwinasiwas ng dalaga ang kanyang hawak na patalim at sinugatan ng isa pang kapre na ikinasigaw naman ng ama at kapatid nito. Wag! Jennifer! Ingat! Hinablot ng dalaga ang balahibo ng kapre para sana hilahin, ngunit nagpumiglas na lamang ito at saka kumaripas ng takbo. Hahabulin pa sana ito, ngunit nakatayo naman ang matandang kapre at kaagad naman na humarang sa kanyang daraanan. Muling tumayo ang sugatang kapre at sinundan ng ama nito, pati na ang kapatid nitong elemento. Pinalibutan siya. Nang kumilos ang isa, ay umigkas biglang isa niyang kamao pasuntok sa panga ng isa sa mga kapre. Sabay sipa naman sa isa pa na ikinatumba nito. Umakto pa sanang babangon ng kapre, ngunit mabilis niyang nasipa ulit sa mukha nito. Anong klaseng tao ka? Isa lang naman akong mortal. Isang mababang uri ng mortal, kapre. Muli niyang sinipa ng magkabilang paa ang kaharap niya. Nagtagumpay siyang matamaan ito. Gamit lamang ang kanyang sapatos. Ngunit ang matandang kapre ay mas binilisan pa ang kilos. Hinila nito ang mahaba niyang buhok, kaya napaigik siya dahil sa sakit. Ngunit agad na nakabawi ang dalaga. Inikot niya ang sariling katawan bago ibinagok ang ulo sa noo ng kapre na siya namang ikinatumba nito. Bago pa muling umatake ang mga ito, ay iniangat niya na ang kanyang hawak na espada at isa-isang tinanggalan ng tig-iisang kamay ang mga ito. Nang sasaksakin na sana ni Jennifer ang mga kapre, nagsisisigaw na inawat siya ni Troy.
Jennifer, wag! Troy! Kumalma ka, Jennifer! Huminga ng maluwag si Jennifer. Ito na nga bang kinakatakutan niya? Kaya ayaw niyang mamasyal sa kakahuyan na mag-isa. Hindi naman siya natatakot sa mga elementong kayang makisalamuha. Mas natatakot siya para sa kanyang sarili dahil sa mga kaya niyang gawin. Huwag mo na kaming sasaktan, Iya. Hindi naman kami mananakit pa sa iyo. Ibibigay na namin ang kailangan ninyo. Lubayan nyo na lamang kami. Pasensya na po kung nasaktan ko kayo. Hindi ko naman akalain na hahantong sa ganito. Sadyang mahirap po talagang pigilan ang sarili ko. Paano mo nagawa yon? Mas magaling ka pang makipaglaban kaysa sa akin, ha? Hindi ko man lang nahalata. Troy, pasensya na kung hindi ko sinabi sa'yo. Gusto ko kasing makita kung papaano mo gagamitin ang kakayahan mo laban sa mga nilalang na ito. Yan ang pagsubok na kailangan mong suungin. Hindi lahat ng bagay ay naidadaan sa laban. Minsan, kaya nating gamitin ang nalalaman natin sa maayos na usapan. Pero inaasar ako ng mga kapring ito. Inaasar lang naman namin ang lalaking kasama mo. Binibining Jennifer. Kilala mo ang mga kapring yan? Oo, nanggaling na ako dito dati. Pero hindi ako dumaan sa buhis-buhay na tulay na yon. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Kinuha ko rin ang mutya na para sa akin. Iniangat ni Jennifer ang kanyang kamay at ipinakita ang hawak niyang mutya, isang kulay puting bato. Ito ang mutya ng ipo-ipo. Kaya ko makipaglaban gamit lang ang aking mga kamay sa mabilis na paraan. Kagaya mo, isa rin akong santigwara. Alam mo naman sigurong isang albularyo si Lolo, hindi ba? Papaano siya makakapagpahinga sa kanyang serbisyo kung walang papalit sa kanya? Ibig sabihin, pumapatay ka rin ng aswang. Bata pa lang ako, sinanay na din ako ni Lolo. Ang aking nanay ay isa ding kagaya ko, ngunit namatay siya sa labanan. Ang tatay ko naman, hindi ko kailanman nakita. Kaya pinagsisikapan ni Lolo na matuto ako. Kahit sa totoo lang ay ayoko. Nakakamangha. Tumatakbo ang oras. Ano kaibigan kong kapre? May mahihita ba kami sa pagpunta namin sa inyo? Ibibigay na namin ang kailangan ninyo, Binibini. Kaagad na lumuhod si Troy sa harapan ng tatlong kapre. Ipinagkatiwala nila ang gintong tabako na lumikha ng makapangyarihang usok. Maraming salamat sa inyong pagiging mapagbigay, mga kapre. Isang malaking karangalan para sa amin ang makaharap ang dalawang magigiting na santigwar na kahit kailan ay hindi ko inaasahang magkasamang pupunta sa aming tahanan. Maraming salamat din sa inyo, mga kaibigan kong kapre. Masayang nilisan ni Troy at Jennifer ang kinaroroonan ng mga kapre. Walang pagsidla ng tuwa ni Troy dahil sa wakas, nakuha niya na ang kailangan niyang mutya para matalo niya ang aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. Dumiretso kaagad sa tahanan ng babaylang si Aling Lucia para basbasan ang agimat na kanilang nakuha. Maligaya ako at nagtagumpay kayo sa inyong misyon. Alam kong kayo lang ang makapipigil sa mga aswang na walang habas kung maghasik ng lagim sa ating lugar. Ako man ay hindi nagugustuhan ang ginagawa nilang kasamaan, Aling Lucia. Pati mga magulang ko na nananahimik lang ay kanila pang sinaktan. Huwag kang mag-alala, Troy. Magiging patas na din ang laban. Magkasing lakas na kayo ng aswang. Huwag kang patatalo sa kanya. Kailangan ko ng basbasan ng agimat. Dito na muna kayo matulog. Kailangan kong mapag-isa. Nakahinga sila ng maluwag nang umalis na si Aling Lucia. Masuyong tiningnan ni Troy ang babae na unang nagpatibok sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang mahinang babaeng kailangan ng gabay ng isang lalaki
ay isa palang matapang at matalinong babae. Maraming kayang gawin na daig pa ang lalaki. Bakit gising ka pa, Troy? Hindi ako inaantok eh. Ikaw, matulog ka na. Babantayan kita. Hindi rin ako inaantok. Naiisip ko si Lolo. Huwag kang mag-alala. Alam kong ligtas ang lolo mo. Malay natin, di ba? Nagsasaya siya ngayon. Ngayon lang kasi ako nawalay sa kanya. Hindi ka naman dapat matakot. Nandito naman ako. At muli na namang nagtama ang kanilang mga paningin. Seryoso ang dalaga nang sabihin niya sa harap ni Lolo Simon na gusto niya si Troy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya magawang tapangan ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung papaano nangyari. Pero sandali siyang nakalimot. Dala niya yata ng paghanga niya kay Troy ay napayakap siya sa liig ng binata. Alam niyang marami pa itong gustong itanong sa kanya. Pero nakalimutan niyang bigla ang lahat ng yon dahil sa nakikita niyang emosyon sa mga mata nito. Kapag natapos ang lahat ng laban nating ito, magpapakasal na tayo. Bubuo ng ating sariling pamilya. Kasama ang Lolo Simon. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya, Troy. Ikaw lang ang lalaking hindi nagtakwil sa kung sino at kung ano kami. Pareho lang tayo, Jennifer. Ikaw din. Masaya ako dahil tinanggap mo ako. Pinapasok mo ako sa buhay ninyo. Biglang hindi na nila napigilan ang pagdaiti ng kapwa-labi sa isa't isa. Naging marubdob, puno ng pananabik. Huminto si Jennifer sa paghalik sa binata at nakipagtitigan sa kanya. Bigla, maingat na inilapag ni Troy ang ulo niya sa kama at tumabito sa kanya. Saglit silang nagtitigan bago muling naghalikan. Mainit, mapusok at nakalalasing. Pakiwari ni Jennifer ay lumulutang siya sa alapaap. Magkahalong kilig at ligaya ang kanyang nararamdaman. Sigurado na siya, si Troy talaga ang lalaki na para sa kanya. Magkatabi silang himbing sa kama. Walang sino man ang nagtagkang dumistorbo sa kanila. Hindi na din nila tinangkapang gumalaw. Ninamnam nila ang mga sandali hanggang sa kalaunan nakatulog sila ng mahimbing. Kinabukasan, maaga silang nagising, naghahanda para sa kanilang huling misyon. Sa tingin mo ba, tapos na ngayong ayusin ni Aling Lucia ang pagbasbas sa agimat? Mukhang tapos na. At alam kong magtatagumpay tayo sa ating huling misyon. Masamang masama ba talaga ang bangkilang aswang na pumatay sa mga magulang mo? Oo naman. Gagantihan ko ba siya kung hindi? Tsaka ito na lang tanging magagawa ko para kina nanay at tatay. Makakaasa ka. Alam kong magagawa kitang tulungan. Maraming salamat, mahal ko. Muling binalot ng kilig si Jennifer dahil sa sinabi ni Troy. Gustong-gusto niyang paraan ang pagtawag sa kanya ng binata. May halong paglalambing. Kaya naman, gagawin niya ang lahat, matulungan lang si Troy. Siya namang pagpasok ni Aling Lucia sa loob ng silid na kinaroroonan nila. Dala na nito ang agimat na nakakabit sa isang pisi para gawing kwintas. Iho, handa na ang iyong agimat. Maraming salamat, Aling Lucia. Hindi ko akalaing mabilis ninyong matatrabaho ang aking agimat. Nakahanda akong tumulong. Kahit na anong paraan, kagaya ninyo, nakikipaglaban din ako para sa kabutihan. Nakakatuwa naman po. Gagawin niyo ang lahat para sa amin. Alam ko naman na para sa kabutihan din ang inyong gagawin. Sige na. At nang makapaghanda na kayo, kailangan niyo pang kumain nang sa gayon ay may sapat na lakas kayo sa inyong paglalakbay. Maraming salamat, Aling Lucia. Inihanda nga ni Troy at Jennifer ang kanilang mga gagamitin. Mula sa armas nilang yari sa bagakay at tansong punyal, ang lahat ng ito ay pinabasbasan nila sa kanilang butihing babaylan.
Nang umalis na nga sila, isang malaking kaway ang kanilang iginawad sa matanda. Mag-iingat kayo. Ipagdarasal ko ang inyong tagumpay. Maraming salamat po. Ilang oras ding naglakbay sina Troy at Jennifer hanggang sa makarating na sila sa bayan. Hindi akalain ni Jennifer na makakarating siya sa lugar ng mga banyaga sa kanyang paningin. Hindi niya akalain na mas maunlad ang lugar ng binata. Ngunit mas agresibo. Iba ang kilos ng mga tao. Ang tono ng kanilang pananalita ay iba din sa nakalakhan ni Jennifer. Gayunpaman, dinala siya ng kanyang nobyo sa kanilang tahanan. Etong bahay namin, Jennifer. Ang ganda ng bahay niyo. Hindi ko akalaing mayaman pala kayo. Mga negosyante ang magulang ko. Ang aswang na kumalaban at pumatay sa kanila ay kasosyo nila sa negosyo. Ang hirap pala ng ganun, ano? Oo naman, sobra. Hindi ko nga magawang isipin na sa kabila ng karangyaang nasa paligid namin, may mga nilalang pa din palang nagnanais na makalaban kami at masaktan. Mahirap kalaban ng inggit, Troy. Kadalasan, winawasak nito ang katauhan ng isang tao, lalo na't aswang pang nakadama nito. Siguradong lalabas ang kanyang pagkataong aswang dahil sa kanyang nararamdaman. Wala na akong magagawa. Kung talagang interesado sila, nakiklaim kaming lahat. Eto naman talagang gusto niya. Ang kailangan ko lang ay paghandaan ang pagbabalik niya. At hindi ka nag-iisa. Sinimulan nilang ihanda ang mga gagamitin nilang patibong. Iisa lang naman ang aswang na balak nilang kalabanin. Ngunit may kasama ito na isang alagang sigbin na ilang inosenteng tao na rin ang pinatay, alinsunod sa utos ng kanilang amo. Si Jennifer naman ay nag-ayos ng kanilang hihigaan at kung saan sila mag-aabang ng oras na umatake ang aswang. Kumain na muna tayo, Troy. Malapit nang gumabi. Sigurado akong pupunta rito ang aswang. Magpahinga na tayo. Kailangan natin ng tamang tiyempo. Sige. Pagkakain, iniligpit nila ang kainang pinagkainan at maagang nagpahinga. Pinakiramdaman ni Troy ang paligid habang ang dalaga naman ay nag-aayos ng kanilang higaan. Base sa kanilang obserbasyon, mamayang hating gabi pa aatake ang aswang. Hindi na nila matandaan kung gaano katagal silang nahimbing. Basta ang naalala ng dalaga, magkatabi sila ni Troy sa kama. Nang magising siya, ay wala na ito. Tahimik ang paligid, ngunit nararamdaman ni Jennifer ang kakaibang presensya na kanina lang ay naramdaman din ni Troy. Ito ang dahilan kung bakit nasa may sala na si Troy at tahimik na nakaupo sa sofa. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon na umatake ang aswang. Troy? Jennifer, nandito ako. Nasaan ka ba? Nakapasok na ang aswang sa bakuran. Binabantayan ko siya. Ang aswang na pumatay sa mga magulang mo? Oo. Siya nga. Habang sinusuyod ng tingin ang paligid, ay nakalanghap sila ng hindi kaaya-ayang amoy. Tila ba nabubulok at malansang pinaghugasan ng isda. Tinakpan ni Troy ang kanyang ilong gamit ang panyong kinuha niya sa bulsa at inilibot ang tingin sa paligid. Sa may main door, namataan niya ang isang magandang babae, nakangisi at palakad-lakad sa labas ng bakuran. Ngunit sa tingin nila ay hindi ito nag-iisa. May mga kasama itong malalaking asong nakatuwad at may mabibigat na tenga. Ano ba yung ginagawa niya? Pinapakain niya ang kanyang mga alagang sigbin. Mga uling ang hinahagis nito sa paligid kahit walang nakikita. Habang naghihintay, narinig nila ang babae na nagsasalitang mag-isa. Habang naririnig nila ang mga sinasabi niya, ay papalaki ng papalaki ang kanilang mga mata. Inutusan niyang umalis ang isa sa mga sigbin at huwag babalik hanggat wala itong dalang biktima.
Hindi makagalaw si Jennifer sa kanyang pinagtataguan. Naging blankong kanyang isipan dahil sa kakaibang ikinikilos ng estrangherang babaeng yon. Dito ka lang. Kailangan ko nang harapin ang babaeng yan. Hindi ako papayag na basta na lang siyang maghasik ng lagim. Mag-iingat ka. Nandito lang ako nakaabang. Sige. Matapang na nagpakita si Troy sa babae. Lumawak ang ngiti nito at ipinakita ang tindi ng pagkatakam. Tila ba hindi iniinda ang matatalim na tingin nito sa kanya. Inilabas ni Troy ang kanyang buntot pagi at iwinasiwas. Humalakak naman ang babaeng aswang at kinutya si Troy. Sa akala mo ba, kaya mo kong talunin, lalaki? Baka nakakalimutan mo. Pinatay ko ang mga magulang mo. Tama ka. Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay kaya mo na din akong saktan at patayin. Kaya kitang labanan! Palihim na dinukot ni Troy ang kanyang agimat sa dibdib at hinawakan. Pumikit sandali at umamot ng lakas mula doon. Nang sinindihan niya na ito at gagamitin bilang sigarilyo, nagpakawala ito ng makapal na usok na nagtatakip kay Troy, kaya siya hindi mahanap ng babaeng aswang. Sinamantala ni Troy ang paligid at pinaghahampas ng buntot pagi ang babae. Panay ang atungal nito at sinusubukan siyang kalmutin, ngunit hindi naman siya nakikita. Nagawa siyang daluhungi ng aswang at makailang beses na sinapok, ngunit tila hindi nasasaktan si Troy. Ginamit niya ang kakayahan ng usok para kahit ilang beses na siyang kalmutin ay hindi niya maramdaman ang sakit. Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo! Anong klaseng kapangyarihan ang tinangka mong hawakan? Hindi na kita hahayaang manalo pa. Sisintensya na kita! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking mga magulang para kay inay at itay! Hindi mo ko kaya. Akala mo ba mapapatay mo ko ng ganun-ganun lang? Isa kang hangal! Isa kang tanga! Mababaw na nilalang ka lang. Wala kang kapangyarihan! Yan ang akala mo! Akala mo rin ba? Hindi kita pinaghandaan? Ha? Ito na magiging katapusan mo! Nakakahiyang isipin. Pero mamamatay ka sa kamay ng mababang nilalang na kagaya ko! Isang malakas na pag-atake ang kanyang pinakawalan, hanggang sa magawa nga nitong masugatan ang aswang. Pinatamaan niya ito sa likod, sa muka at sa dibdib. Wala itong ibang magawa maliban sa sigaw at atungal, hanggang sa maisipan na niyang ibato ang agimat niya sa kinaroroonan ng aswang. Mabilis pa sa 4:00 nagliyab ito, hanggang sa hindi niya na nagawa pang makabawi. Literal na naglagablab siya hanggang sa tuluyan na ngang matupok ng apoy. Nagtagumpay ka, Troy! Masaya ako para sa'yo! Hindi ko naman magagawa ang lahat ng ito kung wala ka, Jennifer. Tinulungan natin ang isa't isa. Kaya ngayon, alam kong magiging masaya na tayo kahit papaano. Ngayong nabigyan ko na ng hustisya ang kamatayan ng aking mga magulang, ang magiging panibagong buhay naman natin, ang haharapin ko. Mahigpit na nagyakapan sina Troy at Jennifer. Ang kanilang naging karanasan sa aswang ay hindi nila kailanman makakalimutan. Lahat ng yon ay nagbigay sa kanila ng aral at hindi masamang sumugal. Kung alam naman ng bawat tao na kaya niyang pagkatiwalaan ang kanyang sarili.